Isang nakakahilakbot na araw. Ako pong muli si Red at sa episode na ito ating babalikan ang malagim na sinapit ng mga deboto ng mahal na inang Peñafrancia makaraan ng hindi inaasahang pag-collapse ng Colgante Bridge noong 1972. Hilakbot Haunted History. Bago maideklara ang martial law, September 16, 1972 nang gumimbal sa buong Pilipinas, lalo sa mga deboto sa buong mundo ng mahal na inang Peñafrancia ang pag-collapse ng nooy de kahoy na Colgante Bridge. Nangyari ang trahedya sa kasagsagan mismo ng fluvial procession sa imahen ng Divino Rostro at Nuestra Señora de Peñafrancia o ang pagbabalik ng mga nabanggit na imahen sa Peñafrancia Shrine mula sa Metropolitan Cathedral. Marahil marami sa ating mga tigapakinig, lalong-lalo na ang mga matatandang kaanak natin mga ka-haunted history, ang siyang umabot sa naturang insidente na kumitil sa buhay ng 138 katao, kabilang ang ilang media personnel at ngayon nga'y itinuturing na madilim na bahagi ng kasaysayan ng kapistahan ng mahal na inang Peñafrancia. Subalit hindi naman maitatangging maraming leksyon ang natutunan ng mga opisyales lalo na ng mga deboto sa naturang pangyayari. Sa katunayan, naging mas maingat na ang Naga sa tuwing idinaraos ang fluvial procession. Hindi na rin pinahihintulutan ng mga otoridad ang pananatili ng maraming tao sa mga tulay. Sa huling ulat, regular na ring iniinspeksyon ng mga kawani ng Naga City Engineering Office ang lahat ng tulay, partikular kung saan tumatawid ang Naga River. Kahit hindi kapistahan ng Peñafrancia at kahit umano yari na sa matitibay na materyales ang mga ito. Subalit, paano nga ba nangyari ang tuluyang pagbagsak ng tulay ng Colgante? Ano-ano ang ilang mga detalyeng naganap partikular sa mga nakasaksi at naroroon sa mismong araw na iyon? Sa pagsasaliksik ng Team Haunted History, base sa mga witnesses accounts, ilang metro pa lang ang layo ng malaking bangkang lulan ang Divino Rostro at si Inang Peñafrancia. Isang malakas na cracking sound ang nadinig mula sa tulay at wala pang ang ilang segundo, pagbagsak na nito ang sumunod. Nang sandaling iyon, nasa platform ang radio reporters na sina Mila Obias at Sal Orbon ng DZGE at DWEB sa Naga at sa umpisay masaya pa nilang iniuulat ang bawat kaganapan sa mismong prosesyon. Isinalarawan ng blog site na cbanga360.net na bago tuluyang bumagsak ang tulay, hinikayat pa ni Obias na magpasalamat ang kanilang mga tigapakinig sa mahal na patron ng Bicol upang mas marami pang biyaya ang kanilang matatanggap. Wala sa hinagap na ilang segundo mula nun, tuluyan na ring mawawala sa ere at hindi na muling madidinig pa si Obias. Dagdag pa rito, tila hindi na rin nakalabas sa Colgante ang dalawang radio reporters o announcers ng sandaling iyon sapagkat napuno ng humigit kumulang 500 deboto ang Colgante Bridge. May ilang news article online naman ang naglathala na hindi naman kumpirmado kung ilan talaga ang kabuuang katao na sumampa sa tulay ng panahong iyon, subalit sapat na i-claim na maaaring umabot ito sa 1,000. Magkagayunman, wala sa isipan ng mga deboto at ilang manonood ang nakaambang trahedya. Bagkus, lahat ay pawang excited sa pagdaan ng mga imahen. Mapapatunayan ito sa patuloy na pagsigaw ng mga ito ng Viva la Virgen at Viva el Divino Rostro. Sa pagkakataong iyon, ramdam na umano ang tila vibration o pag-uga ng tulay. Si Santiago Ojeda, isa sa mga nasawi sa pag-collapse ng tulay, ay nakapagdala pa umano ng kanyang video camera at voice recorder upang kanya sanang maidokumento ang mga nagaganap. Nang ma-recover ng otoridad ng kanyang voice recorder, doon ay natuklasan ang makapanindig balahibong deskripsyon ni Ojeda na posibleng na-record ilang segundo bago tuluyang bumagsak ang tulay.
Ayon sa recovered tape, isinalarawan ni Ojeda na nang sandaling iyon ay nararamdaman na ang pagsisimula ng uga sa tulay. Inamin rin niya na natatakot siya na baka anumang sandali ay hindi na makakayanan ng tulay ang bigat ng mga taong naroroon, kaya sa kanyang voice recorder ay naitala pa ang kanyang kahilingan na sana'y may magmando sa mga patuloy na dumadagsang deboto at onlookers. Sa kanyang recorded tape, sinabi pa nitong, quote, "This bridge is full of people and I don't see anyone directing traffic here." Unquote. Ang ilan pang bahagi ng salaysay ni Ojeda ay matatagpuan sa librong Ina, Little Stories of Faith, at sa naturang akda mababasa rin ang ilang narratives ng mga survivors at mapapansin na halos lahat ng mga ito ay pinatotohanan ang pagdagsa ng mga tao sa ibabaw ng tulay na kahoy na mistulang hindi na rin nakontrol ng otoridad ng panahong iyon. Sa saliksik ng Team Haunted History, malalaking tipak at makakapal na tabla kabilang ang mabibigat na bakal sa tulay ang kasamang bumagsak na mga biktima. Sa katunayan, maraming boatmen rin ang naisama sa guho at hindi na nakasunod pa sa Vanquerna o ang bangkang sinasakyan ng Divino Rostro at ng Mahal na Ina kasama ang kaparian, ilang lay ministers at ibang taong simbahan. Sa pagsasalaysay ng ilan pang saksi, sinasabing may mga bata ring naisama sa pagbagsak ng kolgante na kung saan ang ilang nasawi ay natabunan ng mabibigat na debris ng tulay, habang ang ilan naman ay naipit sa katawan ng kapwa deboto na siyang naging dahilan upang hindi sila agad makaahon mula sa tubig at nalunod. Ayon sa tala, ang ilan pang nasawi ay dulot ng pagkakakuryente, dulot ng mga sumamang kable ng kuryente at mga dekorasyong light bulbs na nakasabit sa bumagsak na tulay. Ayon sa otoridad na nagsagawa ng retrieval operations, kakikitaan ng electrical burns ang ilang mga bangkay. Ang ilan sa mga kapwa debotong rumesponde ay nagtulong-tulong na upang hatakin mula sa debris at maging sa katubigan ng ilan pang sugatan. Sa kanila ito dadalhin sa gilid ng ilog at maghihintay ng rescue upang maisugod sa mga kalapit na ospital. Sa kabila ng mga effort na mga ito, umabot pa rin sa 138 ang nasawi. Ang mas masaklap, hindi agad na-identify ang mga ito kung kaya't isa-isang inilagay pansamantala ang mga bangkay sa gilid ng ilog habang ang ilan ay inilagak na sa mga kalapit na mortuaryo. Base sa isang saksi, nakapanlulumo umano na makita ang mga nakahilerang bangkay sa lokasyon na natatakpan pa ng mga dyaryo at mga kayumangging papel habang hinihintay ang mga kaanak upang tuluyang ma-identify at maklaim ang mga ito. Kalaunan, isinilid ang mga hindi pa nakikilalang bangkay sa mga improvised wooden boxes. Sa isang banda, isinagawa rin ang pagbasbas sa mga bangkay sa pamamagitan ni Father Alfonso Grageda. Napag-alaman rin na agad ipinahinto ang fluvial procession saka ibinaba sa Vanquerna ang mga imahen. Itinuloy pa rin naman ang paghahatid sa mga ito sa Peña Francia Shrine, subalit sa halip na sa pamamagitan ng ilog ay inihatid na lamang ng mga deboto ang mga imahen na ito sa dambana sa pamamagitan ng paglalakad sa kakalsadahan ng Naga City, kabilang ang Dayangdang at Magsaysay Avenue. Patuloy pa rin ang pag-chant ng Viva la Virgen at Viva el Divino Rostro ng mga deboto, subalit mapapansin na ang magkahalong tunog ng pangamba, pagkabigla at lungkot sa bawat sigaw ng mga ito, ayon sa ilang mga pagsasalarawan ng mga blog site online. Dagdag pa ng blog site na cbanga360.net, nagpatunog din ng kampana ang mga simbahan na kalapit ng Naga Cathedral, San Francisco at ang Peña Francia Shrine makaraan ang trahedya. Ang sanay masigla at punong-puno ng pananampalatayang araw ay sadyang binalutan ng lagim. Aminado ang otoridad ng panahong iyon na hindi nila napaghandaan ang trahedya. Ayon sa ilang saksi, masasabing bunga ng kawalan ng pagsasanay ng ilang otoridad
maging ng mga kagamitan para sana sa rescue and retrieval operations, kaya hindi agad na ilatag ang mga dapat na gagawin upang masagip ang ilan pang biktima. Ang mga field reporters na idineploy para sa fluvial procession ay natuon na ang atensyon sa ginagawang rescue and retrieval. Sa pag-usad ng investigasyon, bukod sa bigat na mga daang tao, inginuso din ang corroded iron barrel bolts na siyang bahagi ng dating kahoy na tulay. Sa obserbasyon ng itinalagang pinuno sa investigasyon na si Patrolman Ernesto Idian, maaaring hindi pinagtuunan ng pansin ang mga kinakalawang na bahagi ng tulay, lalo na ang mga iron barrel bolts nito na nakabaon sa makapal na mga tabla. Anya, makikitang ayos ang panlabas ng mga ito, subalit sa mga nakabaong bahagi nito sa tulay na kahoy ay tiyak na kinakalawang na at rumurupok ang mga ito. Ibukod pa ang katotohanan na 15 taong gulang na ang Colgante Bridge noong 1972 kung pagbabasihan ang mga ulat. Makaraan ang nakagigimbal na trahedya, inanunsyo ng nooy kongresista na si Felix Fuentebella ang pag-release sa pondong 400,000 pesos para sa muling pag-construct ng bago ngunit permanenteng bridge span sa lokasyon. Ayon rin sa report ng Naga Times, nagbahagi rin umano ng 3,000 pesos cash at pledges ang ilang mga opisyal ng syudad o ng city government para sa mga naiwang kaanak ng mga biktima. Subalit, alam nyo ba mga ka-haunted history na hindi nakawala ang Colgante Bridge collapse sa mga teorya at kwentong paranormal? Ayon sa mga ilang usap-usapan ng panahong iyon, di umano nakalulan sa barge kung saan naroroon ang mahal na ina, si dating unang ginang Imelda Marcos. Ang bagay na ito ay nailathala sa blog site na adenu1980.blogspot.com. Naging issue ang nagpasalin-salin na usapan sapagkat sa tradisyon ng fluvial procession ng mahal na ina, pulos lalaki at walang kahit na sino mang babae ang dapat nasasakay sa barge kundi si Inang Peña Francia lamang. Nang hanapin ng Team Haunted History ang kumpirmasyon sa bagay na ito, wala po kaming natanto na uugnay sa impormasyon kundi ang pagdeklara ng martial law. Ayon pa sa nabanggit na blog site, kanyang idinetalye na habang nagluluksa pa rin sa pagkawala ng mga mahal sa buhay maging ang paglibing sa ilan ng mga na-identify at na-claim, mapapanood sa telebisyon ang nooy Public Information Secretary na si Francisco Kit Tatad habang binabasa ang Proclamation No. 1081 o ang pagdedeklara ng martial law. Isang araw bago opisyal na maianunsyo noong September 21. Dahil sa trahedya, naging tampulan rin ang kwentong katatakutan ng dating site ng tulay. Ayon sa isang blog site, maraming deboto maging ang mga sanay manonood lamang ang nakakita ng di umano'y isang white lady na nasa ilalim ng tulay ilang minuto bago ito tuluyang gumuho. Ilang linggo makaraan ang pangyayari, ilang residenteng malapit sa lugar ang nakaririnig di umano na mga panaghoy na pinangingibabawa ng tinig ng isang babae. Isang residente nga din ang nag-claim na nakita niya ang umiiyak na babae isang hating gabi habang ito'y lumalakad pa sa ibabaw ng ilog at nakasuot pa ito ng puting robe. Paniniwala ng mga matatanda, maaaring hinahanap ng naturang elemento ang ilan pang mga kaluluwang na-trap sa ilalim ng maputik na katubigan ng Naga River. Bagay na hindi pinaniniwalaan ng karamihan sa mga Bicolano ngayon. At inyong natunghayan sa episode na ito ang pagbabalik tanaw sa malagim na sinapit ng mga deboto ng mahal na Inang Peña Francia makaraan ang hindi inaasahang pag-collapse ng Colgante Bridge noong 1972. Kung sakaling nagustuhan mo ang ganitong topic o tema,
maaari kang mag-topic suggestion at mag-iwan din ng iyong komento o kaya ng personal na karanasan na maaaring hango sa mga naikwento sa inyo ng inyong mga kaanak na maaaring sususog sa tema natin sa videong ito. Ilapag ang lahat ng yan sa ComSec o comment section. Siyempre, huwag nyo rin pong kalimutan na mag-subscribe at i-hit ang notification bell para maging updated sa mga susunod pang Hilakbot Haunted History. Ako pong muli si Red, ang boses sa Hilakbot Pinoy Horror Stories, Sindak Short Stories, Pulang Likido Animated Horror Stories at sa Red Diaries Tagalog Love Stories. Hanggang sa muli. Mga solid HTV positive at kasindak, ako po si Red, payong kaibigan lang ngayong new normal upang mas maprotektahan ang inyong sarili. Palaging maghugas ng kamay, magbaon ng sanitizer o kaya'y alkohol, isuot ng tama ang face mask, lalong-lalo ang face shield, palakasin ang resistensya at huwag maging pasaway. Paalala, mula dito sa Hilakbot TV, Sindak Short Stories at Hilakbot Haunted History.